Napag-usapan natin ang patungkol sa pagtayo nitong si Charisse. Siya ang lalaban sa may Evil Dragon Spawn. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. So sabi nga nitong si Charisse, at last ay siya naman daw ang makikipaglaban. Siya ang brown skinned warrior na may black and red na speckled hair. Mas stately na siya ngayon dahil fully merged na siya sa Dragotite Yurishiro. Naglight up ang muka nitong si Ramirez na parabang naalala niya na nag-exist pala ito. Kaya tuwang-tuwa itong si Ramirez dito. Tumango naman itong si Benimaru. Nirecognize niya agad ang power ni Charisse at na-judge niya na kaya nitong talunin itong Evil Dragon Spawn. Wala nang umalma nung pumayag itong si Benimaru. Ready na itong si Charisse na makipaglaban. Nung nakaalis na itong si Charisse, tinanong nila kung ano bang existence value nito. Nasa 2.74 million daw at the moment. Although mas mababa ito sa Evil Dragon Spawn, measure of strength pa rin ito na hindi inferior sa mga top level players. Common knowledge sa kanila na hindi lang existence value ang basihan ng combat ability. Depende daw ito sa composition at sa paggamit. Since assistant ni Veldora itong si Charisse, sure sila na isa talaga itong real fighter. Versatility ang advantage nitong si Charisse, kaya confident sila na mananalo ito. Napangiti na lang itong si Benimaru with relief at nagprepare na siya para sa final touches nitong kanilang plano. So binuksan nga ni Charisse ang pinto papunta sa may battlefield at nakita niya si Hakuro na lumalaban nga dito. Ginamit ni Hakuro ang kanyang Ryusui Zansan, itong kanyang water flowing slash, tapos sinalo nitong si Hakuro ang fist ng Evil Dragon Spawn gamit ang sword niya at na-deflect niya ito. Kahit na mythical grade power ang fist ng kalaban, hindi na shatter ang sword nitong si Hakuro. Resulta daw ito ng high level of skill niya. At meron pang isa, nireforge kasi ni Kurube ang sword niya at naging legendary grade sword of the highest level na rin ito. Ang pangalan ng beloved sword nitong si Hakuro ay ang Shark Cloud. Unbreakable, unbendable, supple at matibay. Soft daw ito pero strong naman sa may core. Exactly kung paano ito gusto nitong si Hakuro. Mas pinili nitong si Hakuro ang sturdiness over power para mapagkatiwalaan niya ito ng buhay niya. In addition to this, prinotektahan ni Hakuro ang blade gamit ang kanyang aura. Dahil sa skills niya, nahiwa niya ang mythical grade na outer layer skin ng kanyang kalaban nang hindi man lang nagtitake ng damage ang kanyang spada. Pinuri ito nitong si Charisse. Sabi ni Charisse, napakagaling daw nito. Pero unfortunately, hindi yun enough para talunin itong Evil Dragon Spawn. Tumabi sila Zephyrus, Notos at Boreas na malapit sa may pinto para bigyan ng daan itong si Charisse. Si Euros naman na nasa daan ni Charisse tumingala at nagbow sa kanya with admiration. Masaya siya despite sa situation kasi idol niya pala itong fire spirit na ito. Pero dadma lang itong si Charisse. Mukhang hindi siya ganun kagaling sa pag-handle ng mga ganitong klaseng situation. So ngayon daw maxed out na nitong si Charisse ang kanyang current level. Kumbaga, sa current state niya na ito, ito yung strongest niya. Dahil daw ito sa may training nila palagi nitong si Veldora. Naglakad si Charisse with dignity at tumabi kay Hakuro. At sabi ni Charisse, makipagpalit na daw itong si Hakuro Dono sa kanya. Napansin ni Hakuro itong si Charisse at na-realize niya na tapos na ang turn niya. Sabi ni Charisse, tama na daw ang pinakita nitong si Hakuro Dono. Sigurado daw siya na makikita ng mga unborn grandchildren nitong si Hakuro Dono ang heroism nga na ngayon pinakita nito dito. Tumawa naman itong si Hakuro at sabi niya mapangbolang tao daw pala itong si Charisse. Sumagot naman itong si Charisse na naitrain daw kasi siya nitong si Veldora sama. Puno ng deepest feelings ang mga words na yon. Mukhang hindi lang pala fighting ang tinuro nitong si Veldora dito, pati ang pambobola tuwing magsasalita siya. Kung meron ka daw boss na reckless magutos makakarelate ka sa mga feelings niya. Tumango naman in agreement itong si Beretta sa kabilang dimension. Drinking buddies kasi pala sila nitong si Charisse. Naging magtropa pala itong dalawang ito kasi madalas sila magpalitan ng complaints tungkol sa mga masters nila. Anyway, nag-withdraw quietly itong si Hakuro. Naramdaman niya na nagbago na ang situation. Kahit ang utos sa kanya noong una, ang patagalin lang itong kanilang laban. Tinanong ni Hakuro kung kailangan pa ba ni Charisse ng tulong. Pero sabi ni Charisse sa kanya, hindi na daw kailangan dahil sapat na daw siya mag-isa para tapatan itong Evil Dragon Spawn. Hindi nito
naman magyabang kay Hakuro, kundi para ilayo siya sa danger. Ang fighting style kasi ni Charisse ay gumagamit ng super high heat para tapusin ang kanyang enemy. Kapag nandun si Hakuro, ay hindi mapapakita ni Charisse ang full potential niya, kaya gusto niya na mag-evacuate ito kasama ng mga Dragon Lords sa isang lugar kung saan ay hindi sila maapektuhan kahit na sobrang init dito. Naintindihan ito nitong si Hakuro at sinabihan niya ng good luck itong si Charisse. Sabi naman itong si Charisse sa kanya ay magtiwala daw sa kanya itong si Hakuro Dono. Sigurado daw siya na siya ang mananalo. Pagkatapos nun, bumaba na itong sila Hakuro at Euros sa may pintuan at hinarap na nitong si Charisse itong Evil Dragon Spawn. Power wise ay lamang daw ang kalaban, pero sa fighting ability of course ay lamang itong si Charisse. Nag-declare si Charisse na tatapusin niya daw ito agad dahil wala daw silang time. Gustuin man daw niyang tingnan kung gaano ito kagaling, kailangan niya na daw tapusin itong kanilang laban. Inatake siya ng Evil Dragon Spawn head-on, pero sinipa lang ito nitong si Charisse slightly. Napasigaw ang Evil Dragon Spawn dahil sa sakit nitong sipa na ito. Nagulat ito sa kanya kasi hindi nito in-expect na ganun kalakas yung sipa. Inignore lang ito nitong si Charisse at sinundan niya pa ito ng suntok. Ginamit nitong si Charisse ang kanyang Veldora style killing arts, Burning Bullets. Nagpakawala itong si Charisse ng fist with an incredible speed to the point na invisible speed na ang tawag niya dito. Uminit ang hangin at naging bullets, creating plasma nung tumama sa may spawn in rapid succession. Napasigaw in silent scream itong kanyang kalaban, pero wala nang pakialam si Charisse at habang floating pa sa area ang spawn, nag-draw na agad ng magic circle sa ground itong si Charisse at nag-activate ng kanyang finishing move. Sabi ni Charisse, tatapusin niya na daw itong laban na ito gamit ang kanyang old-fashioned technique, ang kanyang draconic flare. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.